Your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. Your presence, all our fears are washed away. Washed away. Kuya Peter, ano muna. So, magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating prayer meeting at habang naghihintay tayo sa ating mga kasamahan, mga kapatid natin, tayo po ay umawit muna ng panimulang awit natin, mga kapatid. Meron po ba kayong isasuggest na gusto natin awitin ngayong gabi? Total mo sana yung narinig natin kanina, page 58. 58, 58. Hosanna. Yan. Hillsong. Alin? Ayan yung nandito sa tugtog ni 106. O sige. Hosanna din, pero ibang version. Okay. Oo. Hosanna, Praise is rising. Okay. 106 po. Sige nga, ating sabayan yung music natin. Sige po, may music ba yan, Kuya Peter?
Instrumental na yun. Okay. Isa pa pong awitin. Open the eyes of my heart. Maganda rin ito, yung kasunod lang na kanta. Open the eyes of my heart, Lord. 107. Meron ka bang music niyan, Kuya Peter? Open the eyes of my heart, Lord. Open Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you right in the Shining in the light of your glory. Forever and ever, as we sing holy, holy, holy. Open the Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See what? To see you right in there, Shining the light of your glory. forever and ever, as we sing Holy, holy, holy. shining the light of glory. Oh, what the power and love, as you sing holy, holy, holy. Tapos na. Okay, tayo po ay pangunahan sa panimulang panalangin ni Brother Tomas. Panginoon, ang Diyos, maraming salamat sa inyong gabi nga dito kami nagkatipon sa oras na ito upang kami ay mag-aral sa pangalang ng salita Panginoon. Salamat po Diyos at bawat isa na dito, binigyan ng kalakasan, Panginoon. At Panginoon, aming ginlangin at aming mga kapatiran na pakatimpalan dito sa bahay pananabahan po. Ingatan mo sila, Panginoon, makarating ng natiwasan, Panginoon. Kung hindi mo makarating yung iba, nakikita naman nila sa online, Panginoon, sa Sipon. Salamat po Diyos, sa buti sa amin. Ito pong sa aming palangin, sa nakan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating prayer meeting. At tayo po ay mag-update. Ibig sabihin ay magpasalamat kung meron tayong papasalamat sa Panginoon. Ano na bang nangyari sa atin noong mga nakaraang araw? So, Sister Joy, pag ganun po, baka may gusto kayong i-share na pagpapasalamat o kaya witness, experience na gusto yung ibahagi sa ating grupo ngayong gabi. Sister Joy, ikaw muna. Pag ganun, konti lang naman tayo eh. Nagpapasalamat ako kasi po natapos na
na marami po kasi akong tinupid na tapos ko lahat. Kasi may titira na po kami sa amin, tagal din sa amin, mag-aaral siya dito. Tapos inayos ko yung pangalawang lagay ko ng ang dami, sobrang. Tapos salamat po ako kasi kahit paano natapos ko po yung sobrang dami. Tapos hindi ko na mga ginamit na damit, pinilagay ko na sa maleta para huwag na po yung lagay. Tapos okay naman na po yung cabinet. Kaya thank you Lord. Ano ko yung ano ko po yung tamad na labanan. Wala na kahapon yun. Salamat, Sister Joy. Kung naman, pasalamat ako sa buong linggo naman ng mga nagawa ko dito sa bahay, saka dito sa bahay, linis, saka pasalamat din ako sa Panginoon sa kanyang para sa atin. Pag-iingat niyo sa atin sa araw ng buhay ko. At saka sa kanyang sobrang ko, talagang salamat ako sa kanya. Magaling naman ako. Na ako. Balik na naman na yung matasan ng kalusugan mo. Kaya papasalamat ako kayo lahat. Sa bagong gising ko sa bawat umaga na makahinga pa ako ng maayos sa araw-araw na nakakain ko namin sa pamilya ko. At bukas may order kami ng salamat din kayo. Munitin kami order. Hanggang linggo may order. Okay lang naman, kaya tayo naman ako. Nakapag-Diyos pa naman yun. Pero ako yung mga kapag-iba ko naman kahit inutir kami, parang makapag-iba pa naman. Nakapag-iba ginagawa naman. Saka hindi ko nililitir, kapin lang. Hindi ko nagkaganda ako na Mapapagod. salamat ko kayo, Lord. Thank you, Lord. Lord. Brother Peter. Okay, magandang gabi sa atin lahat. Ako'y na nagpapasalamat din sa Panginoon. Narating itong isang linggo na naman. Ay nagtatikon-tikon dito. Magpasalamat sa Panginoon na ating tagapagligtas. Sige sa lahat. Ako'y labis na nagpapasalamat sa Panginoon dahil pagpasok ng buwan ng Agosto, hindi ko na malayan na nawala yung sakit ko na vertigo sa loob ng 10 buwan na diniranas ko. Kahit wala akong tinitig ng gamot noon, disiplina lang sa sarili, pagkain, konting diet, sa awa ng Diyos na at saka laging panalangin, ayun, tinubon din ng Panginoon ng aking panalangin. Nawala talaga ang aking vertigo na aking iniinda. At ganoon pa, meron na akong panibagong sakit. Hindi naman bago sa akin doon, pero matagal na din itong umatake sa akin. Yung sciatic nerve pain. Yan ang last month, yun ang umatake sa akin. Halos hindi ka makagalaw pala pag yung sa lumbar. Pag naipit ko, nagparala yung ugat. Kung katawan mo, parang natutusok ng masakit. Pag sinangin mo, parang napapasok. Hindi ka makaupo, hindi ka makahiga. Kaya, hindi ka pala. Kaya pag napabayan mo na yun, pakalay sa naabutin mo yun. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil unti-unti nawala din. Nasa lang may time na umatake, pero hindi naman siya masyado. So ito ang aking pinapanalangin sa Panginoon. Naway
gagaling ditong aking karamdaman. Yan lang po, maraming salamat. Okay, thank you. Brother. Hello. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga gawa niya, sa lahat ng mga nagdaang araw. Kahit binagyo kami hanggang balikat, ay hindi sagabal sa amin ng mga ganoon na pangyayari. Dahil kasama ka namin, Diyos, kawan Diyos namin, alam namin na hindi mo kami pababayaan. At maraming salamat. At sa mga pamilya ko, ay awa ng Diyos, ay nasa mabuti naman kami kalagayan. Salamat sa Diyos at sana sa mga darating pang mga unos, sana ganoon din ang gawin ng Panginoon ang kaming maligtas. Salamat sa Diyos. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa totoo lang, 3 bagay ang hinihingi ko sa Kanya. Pag-iingat, ilayo kami sa sakit, at bigyan kami ng biyaya. Yung sa pag-iingat, believe ako sa Lord. Kasi katulad niya, lakad ako ng lakad. Biro mo, 2 beses na ako muntik na matumba. Pero hinahawakan pa rin ako ng Lord. Naku Lord, wala akong masay, sabi ko. Kaya nagpapasalamat ako. Yun nga, maging ang mga anak ko, buti ka mo sa sakit, wala kaming mga diferensya. Kasi sabi ko, Lord, kung magkakaroon man kami ng mabigat na sakit, wala po akong pera, wala po kami pera para ipagpagamot. Kaya believe ako sa Kanya. Wala pa, nahihiya nga ako sa Kanya kasi lahat ng hilingin ko, ipinagkakaloob niya. Kaya sabi ko, Lord, sorry sa kabila ng mga nagagawa kong kasalanan, hihingi ako ng tawad sa iyo, pinapatawaran mo naman ako. Kaya, ang sabi ko nga, yung katulad sa amin, sa Buting, sa totoo lang, ang Pasig River, humaapaw yan. Hindi ba't nagkaroon ng mabigat na yung panahon, di ba? Sabi ko, Lord, please wag. Kasi pag pumasok ang tubig sa bahay namin, paano na kami? Sabi ko ganun, pero alam mo, sa tingin ko lang, yung area namin ng Buting, hindi umakyat ang tubig. Believe ako, sabi ko, Lord, talaga naman, wala akong masay sa'yo. No? Talagang, minsan nga kung iisipin mo, sa kabila ng mga kasalanan mo, hindi tayo ng tawad. Pinagtatawad tayo ng pinagtatawad ng Panginoon. Kung bakit tayo ng mga tao, hindi na makaiwas, nagkagawa pa rin ng kasalanan kahit pa paano. Pero, hanga ako sa Kanya kasi sa lahat ng mga hinihingi ko, lahat naman pinagkakaloob niya. Kaya nga, sabi ko, Lord, pasensya ka na. Pero, sabi ko nga hindi pa nga ako nahiya nga ako sa church kasi may pangako ako rito. Kaya sabi ko, di bali Lord, siguro by month of October, may pagkakaloob ko na yung may bibigay ko sa simbahan bilang tulong. Ngayon, ang hanap ko lang, maging ang mga pamangkin ko, mga kapatid ko, lahat po kami talagang inilalayo sa anumang problema. Kaya, hindi lang ako, lahat tayo, talagang kailangan tayo magkaroon ng communication sa Panginoon. Huwag tayo mahihiya. Kasi nga, di mo, lahat ng inihingi mo, binibigay sa'yo. Kaya dapat lamang magbago tayo. Kaya, yun po. Siyempre sa buhay, no, sa araw-araw at yung tulong niya sa atin na sa mga biyaya at pagpapala. Siguro itong nakaraang week ay yung aking pagpapasalamat dahil na talaga, no, na nabigyan ng katuparan yung aking panalangin sa Panginoon na at least mabigyan ako ng paluwagan sa aking pagpasok. Kasi siyempre parang nakabalik na ako ng March sa pagtrabaho. Pero ganun pa rin, kasi pasok alas 7.
So may mga times talaga na lakas ng ano ko, ng atake. Mabait naman yung mga ano ko, mga office mate ko dahil kasi pagka inaatake na ako ng yung katulad ng nangyayari dito, papasok na ako dun sa parang ano bang room yan? Storage. Doon lang ako, inahaya ko lang malumipas yung atake. Tapos, yung mga opisina ko, sabihin, hindi naman nila ako hindi naman nila ako i-store ko kasi alam nila pagka umalis ako, alam nila masama katawan ko eh. Kaya lang minsan, nasaan na si Joey? Kasi may pala sa akin na may tawag dito, papalag na trabaho. Sabi, nung medyo okay na ako, lumabas na ako. Tapos biglang nagdatingan isa-isa. Yan na yung papalag namin sa'yo. Biglang nagtamba ka sa dalihan. Yun, anyway. So, sabihin nandun pa rin, yung ang nakakatuwa lang talaga na unawahan ako ng mga office mate ko. Tsaka nandiyan talaga yung support ng pamunuan ng eskwelahan. Ayan, mula doon sa presidente hanggang doon sa head namin ng register at saka ng admin. Sumulat nga ako na baka pwedeng gawin akong flexi schedule, di ba sundin yung sa 7 o'clock kasi kulang sa tulog talaga at saka kainin. Ang nakakatuwa kasi yung presidente mismo kumuusap doon sa yung mga head ko sa register at sa admin. At siya mismo nagsabi kung ano yung oras na dapat kong ipasok. Tapos hindi na ako kailangan, sabi, hindi na ako kailangan ng araw-araw naman pumasok ng 7, hindi naman kailangan araw-araw present, etc. So malaking kaluwagan din sa akin yan dahil nabibigyan ako ng pagkakataon para at least mas malaking panahon para magpahinga at saka medyo mahaba yung oras ng tulog ko sa umaga. Pero ngayon po siyempre ayoko namang i-exploit yun, dahil nakakahiya naman doon sa mga office members ko na inuunawa na rin ako ang daming trabaho kasi enrollment nga, tapos yung mga ganun. So, nakakatuwa dahil kahit saan ako magpunta nandun yung para unawa ng mga tao kahit lalo na dito sa church, sa school, sa bahay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya mismo ang parang gumagawa ng parang para hindi ako mahirapan ito sa sakit ko at siya mismo ang parang pinakausap niya yung mga tao ako, panalangin ko na, lagi ako nanalangin, Lord God, sana pagtsagaan ako, sabihin, patuloy nila akong maunawaan at patuloy silang sa akin, tawag dito, makiunawa doon sa aking sitwasyon. So, yun yung malaking ngayon, medyo paluwagan nga, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung mismo mga pamanukan ng aming eskwela, pati yung sa HR, yung human resource yan, tsaka yung sa mayor's office yan. So, maraming salamat naman dahil ang Panginoon mismo gumagawa ng parang para maayos yung sitwasyon ko kahit na sa panahon ay nandiyan pa rin yung tremor. Salamat. Thank you, Lord. Maila. Salamat naman po yung sa mga araw-araw na pamumuhay nakakaraos na. Dahil ako ang pagpapasalamat ko po ay una, natapos ko po yung minutes ng council, LCSMC council meeting namin. Ang hirap pala. Ang hirap gawin. Nahirapan na po ako kasi na rin yung memory ko medyo
diba, makakalimutin ako. So, ang hirap ko nang alalahanin, although may recording naman ako, pero mahirap na magsulat. Kaya hinihintay ko na lang talaga yung resulta ng memory test ko. Baka po next week mai-release na yung resulta ng memory test exam ko. Na sana kung ano man po, huwag naman malala, no? Mabigyan na ako ng talagang gamot para dito kung hindi ko alam kung anong problema talaga eh. Pero talagang medyo iba na yung aking memory. Hindi madali na ako makalimot. Anyway, salamat po sa Panginoon na tayong lahat ay nandito ngayong gabi at iniingatan niya tayo sa araw. Alam niyo yung pagsakay lang eh. Ate Sophie, naintindihan kita kasi ang layo ng bahay mo. Sa totoo lang. Ako, dyan lang ako sa bungan, pero malapit na yung, ibig sabihin ko para sa bahay mo at kay Kuya Tomas, tumatawid pa to ng EDSA eh. Diba, Kuya? Yung MRT? Mahirap po yan. Si Kuya, yung pagtawid-tawid mo na lang, ang hirap niyan. Si Kuya Joey, no? Lahat po tayo. Hindi natin alam ang mangyayari sa atin. Pero, salamat sa Panginoon dahil iniingatan pa rin tayo. Nakakarating tayo dito sa ating bahay-sambahan. Malaking bagay po yun, mga kapatid. At, iniingatan din niya tayo pag-uwi natin. Yun, malaking bagay po yun. Ha? Lagi po natin ipagpasalamat sa Diyos po yung mga ganyang bagay. Dahil yan po talaga ang nagpapatunay na siya'y nag-iingat sa bawat isa sa atin. Salamat po na marami. At bago po tayo mag-umpisa sa ating prayer meeting, tayo po muna ay manalangin at hinihiling ko si Sister Joy na tayo ay pangunahan sa panimulang panalangin. Lord, maraming salamat po ngayong gabi nito. Naway gabayan niyo po ang aming tuturo sa amin ngayong gabi nito. Naway gabayan niyo rin ang mga papunta pa lang po dito ng mga members. At mga isa puso isip po namin aming marinig na mga banal na salita na galing po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Sige po, magandang gabi po uli at buksan po natin ang ating mga Bible sa mga awit 34, 1-8. Mga awit 34 verses 1-8. 1-8. 525. Page 525 sa Old Testament po. O 545. Sino na po ang nakakita? Ikaw ba, Myla? O Myla, pakibasa na nga. 500. Pagpuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila ay iniligtas sa hirap at lusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila ay kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya.
Salamat po sa pagbasa ng banal na salita. Ito po ay pagpupuri, no? Ang binasa po ng ating kapatid na Myla ay tungkol sa pagpupuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Okay. Sabi dito, sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin. Ha? Ang kadakilaan niya ay ihayag, verse 3, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. So, ang pinaka-famous po na panalangin natin ay yung Lord's Prayer, di po ba? At yan ay bata pa tayo. May tao po sa labas. Paki-check nga po, kuya. Yan yata yung sa document ni Thea. So, in other words, as I was saying, ang pagpupuri sa Panginoong Diyos ay doon sa Psalm 23, no? At sabi ko nga, yan yung document, Kuya Peter, no? Galing kay Thea. Sige, salamat po. Ito ay sasabit natin sa konferensya po. Okay. So, as I was saying, ano nga yun, Sister Joy? Yung isa sa pinaka-famous, sabi ko na panalangin, Lord's Prayer. Okay. Sino ang nakakamemorya ng panalangin na yon? Lahat tayo, alam ba natin lahat yon? Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, di ba? Hallowed be thy name. So mga bata, dapat pinapamemorize natin yan, Joy, sa Sunday School. Oo ha, dapat memorize ng mga bata yung Lord's Prayer na yan. Oo. Anyway, ang sabi po doon sa isang line doon, no? Ano ang favorite line mo doon sa Lord's Prayer? Sige nga. Ano ang paborito nyong linya doon sa panalangin natin na yon? Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive who sins against us, di ba? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. At ano sa Tagalog yan? At huwag kami ipahintulot sa tukso, kundi iligtas kami sa masama. O, di ba? May kanta pa nga yan eh. No? Lalo na sa Roman Catholic, kinakanta yan, di ba? Alam niyo ba ang tono nun sa Roman Catholic? Kinakanta nila yan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Di ba? O. Yun ang kinakanta. No? Bata pa tayo, tinuturuan na tayo ng mga magulang natin ng Lord's Prayer. Dito, pagpupuri. No? Pagpupuri. Kaya nga, sa ating worship service, lagi natin, lahat po tayo ay tumayo at purihin natin ang Panginoon. Diba? May praise and worship din tayo sa simbahan. Yun, yung portion na yun, kaya po tayo may praise and worship kasi pinupuri natin ang Panginoon. No? So, ang prayer daw po nga natin, dahil nga ito ay prayer meeting, una, praise. Prayer. Praise. Letter R. Ano yung nga yung letter R? Nakalimutan ko. A, adoration. Pagpupuri. No? Tapos, mahaba yun eh. Kalimutan ko na. Pero, ang ibig sabihin po, nagpupuri ka sa Panginoon, humihingi ka ng tawad. No? Sa Panginoon. Kaya meron tayong moment sa ating service na tayo humitawag ng pagsisisi. Tignan niyo yung liturgy natin. Awit ng pagpupuri. Pupuri tayo. Tawag ng pagsisisi.
Diba? Tinatawagan tayo ng ating pastor na humingi po tayo ng tawad sa Panginoong Diyos. Oh. Tapos, ano susunod doon? After mo humingi ng tawad, kikilos ka na. Hindi naman pwedeng nagpatawad ka nang hindi ka kikilos, di ba? Pinapatawad na kita kapatid, pero yung loob mo masama pa rin. Pwede po ba yun? Na nagpatawad ka, pero masama pa rin yung loob mo? May ganun ba kayong pakiramdam? Ibig sabihin nun, hindi pa talaga kayo nagpapatawad. Kasi masama pa ang loob ninyo eh. Di ba? Okay. Pag-usapan natin yan. Yung pagpapatawad po, lalo na't mabigat yung kasalanan na ginawa sa'yo ng kapwa mo. Totoo yun. Hindi mo agad mapapatawad. Kasi sobrang bigat ng kasalanan eh. It takes time bago tayo mapatawad sa ating kasalanan. Lalo na kung sobrang sakit ng ginawa sa'yo. Sana kung pera lang eh. Ang pera nababayaran, di ba? Pag nakaipon ka, pwede mo nang bayaran eh. No? Pero marami pong mga pagkakataon nasisira ang tao sa pera. Nasisira ang pagkakaibigan dahil sa pera. Material lang pong bagay yun. Pero ang masakit, yung relasyon nasisira. Yung tiwala nasisira. Pero pinagkatiwalaan ka. Tapos hindi mo tinupad. Ayan, bago pala tayo mag-umpisa, si Brother, Fredo, nagkukwento siya. O Kuya Fredo, huwag mo nang banggitin kung sino yung tao, no? Pero, ako na lang magkukwento, Kuya. Merong isang tao na hindi magandang ginawa rin sa kanya, yun ang pinag-uusapan namin kanina. Na sana ay, paano ba sasabihin to? Maibalik kung ano man yung bagay na hiniram. Okay? Huwag na tayo magpangalan, Kuya. At natural lang yun, no? Kung ano yung sinihiram natin, suli natin. Diba? Kung ano yung inutang natin, bayaran natin. Diba? Kasi nagtiwala ka dun sa tao eh. Oo. Ako pa sa simbahan, pinagkatiwala ko siya. Oo. Ang masakit para sa akin, ayoko dumalo rito na may masamang loob ko dahil sa ginawa ng tao na yun. Oo. Paano kung mapapayapa ang isip ko? Dahil lagi kong nasa isip ko yun eh, kasi pinaghirapan ko po yun eh. Tama naman. Mahirap yung sabi ko nga po, yung pagpapatawad, napakahirap. Minsan, yung pagkakaibigan nasisira dahil dyan. Dahil sa pera, dahil sa kung anong gamit, no? Yung tiwala ba? Pag nasira ang tiwala sa iyo ng tao, mahirap nang ibalik kasi makasira ka na lang ng gamit, mapapalitan mo pa yun. Pero yung tiwala, mahirap mong ibalik yan ulit. Oo, no? Kaya ipanalangin po natin sa Diyos na tayo ibigyan ng una, pagpapatawad sa kapwa natin na tayo ay ginawa ng masama, no? Tanggapin yung pagkakamali, no? At kung tayo naman ang nagkamali, humingi po tayo ng tawad. At ang importante po, huwag na natin ulitin. Ha? Kasi hihingi ka ng tawad, uulitin mo na naman, di ba? Ano yun? Sabi ko nga nung nakaraang prayer meeting natin, Bible study, sino niloloko mo? Kami ba? Hindi po. Ang Diyos ang niloloko mo. Hindi ang tao. Okay? So, ano ang sabi po dito ulit sa verse na binasa natin? Nasaan na yun? Anong talata nga yun? 34, no? Sabi dito, ang aking dalangin, verse 4, dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Meron ba kayong sa panahon ninyo na
yung takot ay nandun pa rin kahit na kayo'y parang ano yung kinatatakutan ninyo? Sasabihin nyo, hindi ako natatakot mamatay. Meron ba gano'n? Hindi kayo natatakot mamatay, pero pag nakita nyo yung bagyo, nakita nyo yung kidlat, natakot kayo. Tayo pala. Oo. Ibig ko sabihin, totoo po yan na nangyayari, mga kalamidad na yan, ano? Pero payapa ka pa rin matutulog kahit na may bagyo. Napansin nyo ba yun? Kahit pumabaha na dyan, nakakatulog ka pa rin. Siguro sa sobrang pagod. Pero yung alalahanin mo na mawawala din ito, yung kapayapaan mo na mawawala din, matatapos din itong problemang to, nandoon po sa atin. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Yung po ang mahalagang mensahe ng Panginoon. Pagkasama mo ang Panginoon, o yung mga nawawala ng mahal sa buhay, masakit. Kagabi, galing lang tayo sa Lamay, ni kapatid na Maxima Yuson. Kasi huling lamay na po niya kagabi. Oo, at siguro ay nilibig na yata ngayon yung Joy, no? Ngayon na yata ang si Kuya, pakibukas po ang window. Kawawa naman, may dala-dala, oh. Pakitulungan na po. In other words, doon po sa service kagabi kay Nanay Maxima Yuson, no? Ang gandang babae pala ni Nanay Maxima, no? Siguro lalo na nung bata pa yon. Maganda po siyang babae. At siya ay masipag. Ang pagkakakilala ko sa kanya, siya ay nagtitinda din sa Cartimar. Ay, hindi ba? Nagluluto ng pagkain. Ganda gabi po. Saktong-saktong dating ninyo mga kapatid. Kasi sinishare ko na po kagabi na tayo ay galing sa Lamay ni Nanay Maxima. Nailibig na po ba ngayon? Nailibig na. Salamat naman po, no? Na kung makikita po natin si Nanay Maxima, oo, magandang babae po siya, lalo na siguro ng kabataan niya. Oo. At makikita mo rin sa kanya yung mga mahal niya sa buhay, nandoon yung apo niya, yung mga anak niya, nandoon, ano? Oo. Tinitingnan ko siya, sabi ko, ang gandang babae naman ni Nanay Maxima. Oo, gandang babae siya. At sabi ko, siguro nung kabataan niya, napakasipag din ito. Na no? Kasi malakas siya. O kasi kilala lahat ng mga taga-Cartimar halos yung mga nagpunta kagabi, taga-Cartimar no? So, ibig sabihin, talagang ang buhay po natin ay maiksi lang, no? Although si Nanay Maxima ay, ilang taon siya namatay, Ate Becca? 75, ayan. Oo, sana umabot pa tayo ng ganyang edad, ano? Panginoon, sana naman po. Pero sabi ko nga, makikita mo sa kanyang buhay, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga apo na nandoon, mga kaibigan niya na nakiramay, no? At ayon sa pagkakakilala sa kanya, isa siyang mabuting tao. No? Ayon sa service namin kagabi, may mga nagpatotoo kung ano ang pagkakilala nila kay Nanay Maxima. At yun po ang mahalaga dito, na yung sabi nga pag namatay ka, ang buhay mo, ang importante daw, yung birth, yung dash. Yung dash. Halimbawa, ikaw ay pinanganak, halimbawa, noong 2000. Dash, namatay ka ng 2024, huwag naman. Dash 2024. Di ba may ganun sa, ng patay? Ang tawag doon sa ganun, yung lapida. Yung pinaka-dash ko, yun ang importante. Ano ang ginawa mo sa buhay mo nung ikaw ay nabubuhay pa? Kasi yun po ang huhusgahan. Yun po ang tayo ay haharap sa Panginoong Diyos at sasabihin ng Panginoong Diyos, ikaw ba ay naging mabuting katiwala?
Ikaw ba ay naging mabuting alagad ko? Diba? Ikaw ba, Joy, ay naglingkod sa akin? Oh, anong sasagot natin sa Panginoon? Ha? Naging mabuti ka bang katiwala nung ikaw pa ay nabubuhay? Kaya po mga kapatid, ang buhay talaga natin sa mundong ito ay miksi lang, no? Kahit anong ganda ng buhay mo talaga, isang pitik lang yan. Sabi nga isang kisap mata. Wala ka na sa mundo. Isang tuldok lang. Di ba yung mga kanta mo ganyan? Isang kisap mata. Oh. Nawawala na daw ng halaga kung ikaw ay wala ng buhay. Pero tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo po'y buhay. Hanggang ngayon tayo'y humihinga. Kahit na tayo ay may mga nararamdaman, no? Marami na sa atin ang maraming nararamdaman. Yung iba sa atin nagiging makakalimutin na, gaya ko. Yung iba sa atin hindi na makapaglakad kasi may rayuma, no? At iba pang mga sakit, no? Pero salamat pa rin sa Diyos, buhay po tayong lahat. Yun ang mahalaga ang buhay natin. At ano ang gusto pa natin gawin sa buhay natin. Kaya ang mga senior citizen, hanggat malakas pa, hindi pa kayo matanda, mga kapatid. Hanggat kaya pang magtrabaho, nagtatrabaho pa nga 70 years old Meron pa akong kilala, malakas pa rin nagtatrabaho pa rin Hindi tumitigil ang buhay hanggat merong buhay. Hindi tumitigil ang pag-ikot ng mundo. Oo. No? Habang buhay, merong pag-asa. At yun po ang sinasabi dito sa ating talatang binasa. Ito po'y panalangin Panalangin po ito na tayo ay tulungan ng Diyos. Ayan Panalangin upang tulungan ng Diyos. Huwag mo ako ibilang sa mga masasama na pawang kalipuan ng mga ginagawa. Kung magsalita para mga kaibigan, ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay. Parusahan mo sila sa kanilang ginagawa, pagkat mga gawa nila'y pawang masasama. Parusa sa kanila'y iyong igawan, ibigay sa kanila ang hatol na dapat. Okay. In other words, mga kapatid, habang hindi pa huli ang lahat, tayo palaging binibigyan ng Panginoon ng pagkakataong magbago, ng pagkakataong magpasalamat sa Diyos. Because every day is a learning experience for us. At ang bagong buhay ay bagong pag-asa. Mali pala yung binasa ko. Ako, mabuti na lang kinorek ako. Ito yung binasa ko. Okay. Sa 34 po pala. Okay, basahin ko ulit. Oo. Buti na lang kinorek nyo ako. Sabi po dito, ang aking dalangin, dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang api, umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ganun din ang essence nun. In other words, tayo ay nililigtas ng Panginoon Diyos at tayo ay binibigyan niya ng pag-asa. Ang importante daw po sa lahat, tayo ay may pag-asa. Kasi ang tao, pag wala ng pag-asa, mayaman ka nga, wala ka ng pag-asa. It's parang patay ka na din, di ba? Hindi, marami kang pera. Pero wala kang pag-asa. Ang tingin mo sa buhay mo, walang direksyon, marami kang ng pera, marami kang kayamanan. Saan patutungo ang buhay mo? Walang satisfaction. Oo. Kaya ang importante mga kapatid, tayo po ay kontento sa ating buhay. At huwag na tayo maghangad ng hindi natin kayang abutin. Hindi po masamang mangarap mga kapatid.
kapatid ha, hindi ko sinasabing huwag tayong mangangarap. Hindi po masamang mangarap. Pero, sabi nga, kung tayo mangarap ng gising, tayo po'y maging makatotohanan. Yun. Oo. No? Wala namang masama sa mangarap tayo, pero lagi tayo hihingi ng tulong sa Panginoon kasi hindi natin kakayanin po tayo mag-isa lamang sa sarili nating kakayanan. Okay? So maraming salamat po. May tanong po ba sa ating senior ngayong gabi? Kung meron po katanungan ay maaari po kayo magtanong o may gusto kayong idagdag, Joy, sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Para po sa akin doon sa, sabi po doon sa tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y ililigtas sa hirap at kusa. Kahit na sobrang lugmok na po kayo sa hirap at sobrang laki po ng kasalanan nyo, binigyan pa rin po kayo ng Diyos ng pag-asa. At ililigtas pa rin kayo ng Panginoon kapag kayo lumapit sa Kanya. Okay, thank you. Meron pa po na gustong magdagdag sa ating pong lesson ngayong gabi. Saan ba yan? Oo, sa mga awit 34, versikulo 1 hanggang 5. Verse 34, ang pagpupuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Oo. May dadagdag pa po ba kayo? Bukod dito sa ating napag-usapan? Yes po. Ako po, 8, lasapin ng kabutihan ng Panginoon. Ang ibig sabihin dito, lasapin, bigyan mo ng kahalagahan ng kanyang kabutihan upang ikaw'y maligtas sa lahat ng mga nangyayari sa iyo. Ganun. At napalad ang taong nananalig sa kanya. Kagaya ng naniniwala sa kanya dahil ang ama ay binigay ang buktong na anak upang ang manampalataya sa kanya ay hindi mapangap. Kaya nga mapalad ang taong nananalig sa kanya dahil sa kanya kinikilala mo siya. Yun lang po. Okay, salamat po. Okay. Yes, Elder Becca. Microphone po, microphone. Dito naman po sa aking idadagdag ay ang sa verse 4 po, ang aking dalangin binibili ng Diyos. Inaalis niya sa akin ang lahat kong takot. Napaka-buti po talaga ng Panginoon Diyos kasi may mga times po talaga na dumadating sa buhay natin ng pagsubok, di ba po ba? Pero yung takot na yon, iniibsa ng Diyos kasi hindi maaalis sa atin bilang tao yung pangamba sa buhay natin. Lalo na kung tayo ay kapos sa lahat ng mga pangangailangan natin. Pero hindi inaalis ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Talaga yung dalangin ko sa kanya araw-araw, Lord, kahit na kakaunti lamang ang aming kinikita, basta ito ay aming inaalis sa iyo, nakakaraos kami. Kaya yung pangamba at yung takot na dumadating sa akin minsan, talagang dinadaan ko na lang sa alam niyo, Gina, dinadaan ko yan sa saya, tawa. Kasi minsan sinasabi ko, bakit nga ba ganito ang aking dahil mahirap ka pero andyan yung lahat na dumarating sa iyo mga tao. Pero bakit kahit kakaunti ay natutulungan ko sila? Kaya minsan sabi ko, Lord, napakabuti mo. Minsan na ang takot ko hindi na mawala dahil ito na naman, bayaran ng ganito, darating mga bills na ganyan. Pero sa buong maghapon na yung nakaraos naman. Nakakain ka na masarap, nakaano ka ka. Minsan sasabihin ko, oo nga no. Ang ibon nga wala namang bahay.
Pero bakit hindi sila nakakakain sila araw-araw? Kaya, minsan sabi ko, Lord, patawad po dahil minsan yung takot ko na yung parang nagkukulang ka, parang kawawalan ka ng tiwala, pero andyan ang Diyos. Nagagabay, tutulong, lumapit ka lang sa Kanya. Tutugunan niya lahat ng iyong mga pangangailangan. Kailangan po, salamat. Salamat po. Salamat po, Elder Becca. Meron pa po karagdagan? Kung wala na po, salamat po. At tayo po ay dadako na sa ating mga prayer request. Oo. Joy, pakibasa po ang ating mga prayer request. May prayer request po dito si Pastor Joshua. Ay bali nag-active na po siya sa kanyang surgery for adrenal tumor. Then, nag-recover pa daw po siya at least hanggang 6 weeks na lang po. Ipag-pray po natin na sana po kahit hindi na po umabot ng 6 weeks, sana po maging maayos na po si Pastor Joshua. Then may test din po si Pastor sa ACTH challenge. I-check po yung adrenal, okay. Okay po yung adrenal gland niya. Then, si Bishop Jessie Suarez na nasa ICU daw. Jessie Suarez. Opo, pag-pray din po natin. Ito naman po kay Ate Venus. Financial status ng church. And then sa kanyang medical procedure, sana po magawa na yung to the echo and ECG. And then nagpapasalamat din siya sa mga requirements niya. Kasi nag-apply po siya sa PWD. Then, ayan po, patuloy po natin panalangin si Bishop Suarez. Then, ayan si Kuya Peter. Sa kanyang pagdating sa vertigo, sa nararamdaman niya sa sakit po sa likod. Then, yung kay Pastor Henry naman po, kay Lisa J. Rosalvelda, sa pagpanalang kanyang ina, si Sis Ligaya J. Rosal, ng Mississippi Calidad, kaya lang din po yung pamilya niya. Then, pamilya ni Guerrero, sa pagpanalang ng kanilang ina, Nanay Flora, Linemente Guerrero. Meron po ba kayong request po? Dito po sa atin. Dahil natin yung safe na pag-ubigis ni Micah hanggang siya po ang makapag-minister na. Ilang buwan na po? 6 months na po. Yes. November. Sige po, meron pa po bang ibang mga prayer request? Hello po. I pray for my younger brother, yung patay ng mother ko, yung bakla. Nagkaroon na, kasi sa call center siya nagtatrabaho eh.
Hindi nila alam, hindi nila inaalintana yung ano doon. Eh, may tinamaan siya ng COVID. Kasi lahat sila doon, hindi na nagsusot ng face mask. Iba-ibang ano, mga hininga ng mga tao doon. Ayun yun. Tinamaan siya ng COVID. Pero na-discharge na sa doon sa dinala ng COVID sa Capitol Medical Center. And doon siya dinala, pero mayroong doon sa pinintuan niya, napansin siya ng ng gwardiya na sabi niya, guard, pakitulungan mo ako, nahihilo ko, nangihina ang katawan ko. Tapos sabi ng gwardiya, ikaw na, tatawag ako ng response. Nag-respond naman yung mga kasama ng gwardiya, tinawag ko ng ambulansya. Dinala sa Capitol Medical Center. Mga 3 days siya ro. Ay, nagsimula pala yun nung nag-start yung baha, bagyo. Na-confine siya. Tinamaan siya ng COVID. Sabi ko, buhay pa ba yung COVID? Buhay pa pala, kaya nga, di ako hindi, talaga yung call center, madali kang tamaan ng COVID yan, iba-ibang iba-iba nasasalamuha mo tao. Prayer request ko lang na magkaroon siyang total na kagalingan. Manuel Mele Jr. Manuel Mele Jr., younger brother ko. Yun lang po. Yung sakit ko. Yung sakit po ni Elder Joey, yung kanyang tremor, Although salamat sa Diyos, hindi na siya masyadong inaatake na yung nawawalan siya ng malay. Pero yung tremor, yung panginginig nandiyan pa. Kaya sana ay talagang tuluyan ng tanggalin niya, yung panginginig niya. Hindi na po yung sakit na yan. Sige po. Sophie. Si Gina muna, then si Ate Sophie. Kasi pareho na sila may mga sakit ngayon. Iniisip ko nga paano kaya. Kasi iniisip ko naman sana kunin agad kasi darating naman tayo talaga doon. Agad naman namin yun. Kasi nga, lang namin na sana makasama pa namin. Kasi ako, lalo na ako, ang tagal ko na hindi nakauwi at hindi ko na nakasama mga paro ako. Ilang years na, ibuhin pa eh. 20 to 21 years. Ang mga kapatid ko naman, nakakauwi sila. Pero ako kasi walang pera, siyempre hindi ako makakauwi. Ang hirap naman, iwanan ang mga anak ko, ilan niya. Siyempre, hindi ko kayang iwanan din. Kaya sabi ko kay mama, hanggat may pera na ako, kahit bawal-bawal ako sa utang ngayon, nakakapadala ako kahit paano. Ngayon talaga, ewan, basta sana nga lang bumaling. Sabi ko sa Panginoon, sana maabutan pa namin para huwag naman sana kunin agad. Kasi siyempre, ang taas na sana ng pangarap ko, kaya lang hanggang doon na gusto ko kasi maranasan din nila yung sarap ng buhay ba? Kaya paano, nakaramdam sila ng pahinga, hindi nila iniisip kung saan sila kukuha ng pagkain araw-araw. Wala nang trabaho kasi na kayo, umaasa lang sa mga anak. Sa amin naman kami ng tatlo ang naaasahan. Kasi yung mga kapatid ko sa probinsya, wala talaga rin. Mayroon man, sakto lang din sa pamilya nila. Wala. Napipipus ko, sana na lang, gano'n na lang talaga na manugtungan pa yung buhay nila at makaya pa nila ba? Survive pa nila araw-araw yung buhay nila. Yun lang po. At sana makabakasyon niya kami para magkita sila. Salamat po. Ano po pangalan ng mother niyo, ate? Kasi this yung papa ko, Yunita, this yung mama ko. Kasi, Yunita. Sige po, meron pa po, Brother Peter. Yung sa akin naman, yung sciatic nerve pain, yung vertigo. Hindi ko kaya yung vertigo sa Diyos na wala. Wala may pumalit na sciatic. Sciatic. Nerve pain.
O, yung kay Edgar Lloyda, ganyan din daw sa kaya. Baka sa pag-drive mo, brother. Right. Kasi ka sa isang posisyon, kung yung UTI ko, hindi ako magabang ito. Pero malibalik ang ramang dalawa. Kaya hindi ako sa may tulo pa yan. Sige po, meron pa po bang ibang prayer request? Ate Sophie. Bali, tatlong bagay talaga ang hinihiling ko sa Panginoon. Una, yung pag-iingat, kasi palagi kami lumalabas, ang mga anak ko, malabas ng bahay, yung ganun ba na, siyempre bago sila lumabas, lalo ko sinasabi, Lord, is ang mga anak ko. Pag-iingat. Pangalawa, salamat sa Lord at wala kami mabigat na sakit. Kasi sabi ko, Lord, kung sakali, wala po talaga ako itong gagawin sa gamot. At natutuwa rin naman ako kasi alam niyo ba, lahat kami sa buting kahapon, binigyan ng libreng bakuna. Muna sa akin. Ha? Sa flu and I don't know what. Basta yung vaccine. Oh, bakuna. Yung talagang pinakunahan kami. Wala, senior. Mga senior lahat kami binigyan. Walang bayad na whatsoever. Ilang kami? Mga siguro 2,000. Kami naman nagawin na ano. Kaya sabi ko, Lord, malaking bagay. No? At saka, nahiyaman ako, Panginoon, pero I always pray, Lord, lagyan mo ng laman ang bulsa namin. Kasi pag wala kaming pera, paano naman? Sana mo kami. Ay, nako. Oo, talaga, I always pray. Eh, tulad nga, nung isang araw, di ba? Nung isang araw, di ba, sabi ng hipag ko, ate, punta tayo sa munisipyo. Bakit? Oh, si Biko, may ibibigay. Binigyan kami ni Biko ng 3,000. Pero thanks God, salamat po sa lahat. Thank you very much. Good day lang tayo sa kayusugan ko. Saka, pero Lord, sana bigyan ako ng bahay. Sariling bahay. Di ba? Kasi ilang year na yan na pa kami, may 30 years na. Sana magkaroon kami ng bahay na. Hindi mo, 30 years na wala kami bahay. Lipat-lipat kami. Kaya yun ang Lord. Sige. Panalangin po natin yan. Oo. Sana magawa na yung ano, no? Yung MRT na papuntang Cavite para mabilis ang biyahe. Oo, kasi sa Baclaran, di ba, may ang lalaki nung ano, nakikita ko eh. MRT, LRT? LRT, no? Pag yun ay nagawa, mabilis na po ang Cavite. Mamahal na yung mga To Manila. Ha? mamahal na yung mga bahay. Mamahal na. Kasi ang tao, doon lahat ang punta sa Cavite, Laguna. Yung mga malalapit lang eh. Calabarzon nga eh. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. O dyan pumupunta mga tao. Kasi malapit lang sa Metro Manila. Okay? Sige po. So, kung wala na po tayong mga prayer request, babanggitin po ni kapatid na Joy ang mga prayer request at tayo po ay sama-samang mananalangin. Tayo po ay manalangin. Dalangin pa natin si Sister Laika sa kanyang malapit na panganak. Maging safe po silang dalawa mag-ina.
Dalangin din po natin ang kapatid ni Kuya Wilfredo na si Brother Hunter Jr. sa kanyang nanaway ko ba din po sa kanyang COVID po. Dalangin din po natin ang patuloy na paggaling ni Elder Joey sa kanyang tremor. Dalangin din po natin ang magulang ni Sister Jenna na si Sis Leoneta Vicen at si Brother Jose Vicen sa kanilang nararamdaman ngayon na naway pagaling po sila ng Panginoong Jesus. Dalangin din po natin si Brother Peter sa kanyang nararamdaman na sciatic pain sa kanyang mga masakit na balakang. Panalangin din po natin si Brother Tom sa kanyang kalusugan at sa kanyang kahilingan na magkaroon ng bahay. Dalangin din po natin ang pamilya ni Betty and sa Jane Rosalberta sa kanilang pagpapalangin ng ina. Dalangin po natin ang pamilya na iwanan, si pamilyang Guerrero sa pagpanaw ng kanilang ina rin, na si Nanay Clara Montoya. Dalangin din po natin si Pastor Joshua sa kanyang fast recovery at sa kanyang pag-admitted next week sa kanyang ACT Age Challenge Test.
patuloy pa natin panalangin ng ating kapatid na si Sister Thea sa kanyang patuloy na pagpapagaling sa kanyang mga laboratory at sa kanyang mga iniwan na gawin. Sa ating pong pagtatapos, ay hingin po natin sa closing prayer kay Elder Grace. Panginoon namin Diyos, sa gabi po ito kami po ay muling nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoong Diyos, sa aming buhay, sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Panginoon, narinig mo ang kahilingan ng bawat isa. Dinadalangin namin at nilalapit, Panginoon, sa inyo ang mga kahilingan na ito. Nanawa po, Panginoon, ay dinggin mo at mabigyan ng katuparan ang aming mga kahilingan nang ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Nilalapit din namin, Panginoon o Diyos, ang aming mga kapatid na hindi namin kasama ngayong gabi. Nawa, Panginoon, kayo na po ang bahalang mag-iingat sa kanila, saan mang dako sila naroon. Ingatan mo po sila, Panginoon, ang kanilang pamilya at ang kanilang mga hanap buhay. Ganun din, O Diyos, ang aming mga kapatid na nandito ngayong gabi. Pinapanalangin namin ang bawat pamilya. Nawang kapatid namin, ingatan mo po sila, Panginoon Diyos, ibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan, maging pinansya man ito, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang kalusugan, O Diyos. Ganon din, Panginoon, ang pag-iingat mo sa amin lahat sa araw-araw na aming mga ginagawa. Sa aming mga hanap buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga anak at mga apo. Kayo na po, Panginoon, ang bahalang mag-iingat sa lahat. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga ang gawain ng aming iglesia, ang aming pong prayer meeting, ang aming Bible study, ang nalalapit na fellowship ng mga kabataan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang lahat ng CROs, kababaihan, kalalakihan, at mga kabataan. Nawa lahat, Panginoon, ang aming mga plano ay bigyan mo ng direksyon at bigyan mo at pagtubayan ang bawat membro ng aming iglesia, Panginoon, at ang bawat pamilya na kasama namin sa simbahan ito. Kayo na po ang mag-iingat, Panginoon, sa mga susunod na mga araw at ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay binabalik namin sa iyong dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y magkaloob at ating pong awitin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y maglilingkod sa Kanya'y magtatapan, alam kong may magagawa ang Diyos. Okay, maraming salamat po at nawa po ay magkita-kita tayo muli sa Friday sa ating Bible study. Ang leader po natin sa Friday, Joy, ay si Elder Becca, ang ating Bible study leader, at ang song leader ay si sino? Oo. Patayin ko muna,